sa umaga. Samantala, Kati San Gabriel mga kapuso, ginugunita po ngayong What is up mga buddy? So today is Saturday and thankfully wala tayong pasok ngayong Sabado. And katatapos natin maglaba, katatapos natin maglinis ng kwarto. Welcome sa panibagong vlog natin ngayong araw at gusto ko lang din magpasalamat sa mga nanonood sa channel natin kasi 500 subscribers na tayo. Yay! Uy! Yun. So, ngayong araw, pag-uusapan natin paano nga ba makapunta dito sa Australia. So, disclaimer po, hindi po ako migration agent or migration lawyer, kaya hindi po professional advice yung mga sasabihin ko dito. And lahat ng sasabihin ko dito ay general info or basic informations lang. And kung may gusto kayong itanong na detailed, mas maganda na kumontak kayo ng license or professional migration agents or lawyer para mas masagot po nila yung mga katanungan nyo ng mas maayos. Dito sa video na to, mag-focus tayo sa 4 na klase ng visa na alam kong mas applicable para sa mga skilled individuals or professionals. At ika-categorize natin sa dalawa. Una, employer sponsorship migration and pangalawa, skilled migration. Sa employer sponsorship migration, meron tayong 4A2 o ang tinatawag nating temporary skilled shortage visa or yung 186 direct entry. And sa pangalawa, skilled migration, meron din tayong 189 o yung tinatawag nating skilled independent visa and 190 or yung tinatawag nating skilled nominated visa. So yun mga buddy, bago natin ituloy yung vlog, maligo muna tayo kasi alam ko naman baka naiisip nyo mukha na ako maasim. Totoo naman. Bala ko rin kasing mag-skate ngayon. Magpa-araw tayo, magbilad naman tayo sa araw. So, ituloy natin yung vlog once na nasa skate park na tayo. Pero for now, maligo muna tayo, mag-freshen up, and see you guys in a bit. Let's go! So, andito na tayo sa skate park mga buddy. Pahinga lang tayo saglit. Nasa na ba tayo kanina? Ano muna tayo sa employer sponsorship migration muna tayo, category. So, yung pinakauna is 482, temporary skilled shortage visa. So, yun, temporary resident visa ka lang dito. Pero, meron kang full-time working rights and pwede ka rin naman mag-aral kung gugustuhin mo. Ngayon, sa 482, kailangan may employer na mag-nominate or mag-sponsor sa'yo. Kailangan din yung skills mo kasama siya dun sa skilled occupation list na kailangan ng Australia. Okay? At syempre, dapat meron ka ring English test. At least, para sa akin, proficient English mas maganda. So, next naman is yung 186 direct entry. Employer sponsorship visa. Itong 186 direct entry, hindi na kailangan na nagtrabaho ka muna sa employer mo for around 2 years. At least 2 years. Sa direct entry, at least as na-meet yung skills mo, na-meet yung
mga requirement, pwede ka na agad sponsoran ng employer. And permanent resident visa ang 186. So, hindi tulad ng 482, yung 482 is temporary visa. Yung 186 naman ay permanent residence visa na siya. And kailangan sa 186 direct entry, dapat meron ka ring skills assessment assessed by the assessing authority. Okay? So, yun lang naman yung pinagkaiba nila. Si 482, temporary resident visa ka. Si 186, permanent resident visa ka na. Paano ka nga ba magkakaroon ng ganitong visa? Unang-una, hanap ka ng employer mo. Paano ka makakahanap ng employer mo? I suggest mag-apply ka sa seek.au or indeed.au. Okay? So, lahat na ng mga job posting doon, pasahan mo na para more chances of winning, di ba? Yun sa employer sponsorship visa. Okay, sa pangalawang category na tayo, which is yung skilled migration. So, sa skilled migration, meron lang namang, para sa akin, may dalawa na pwede kayong applyan. Yung isa, 189, which is skilled independent visa, and yung 190, which is skilled nominated visa. And yung dalawang yun ay permanent resident visa na siya. So, pagdating mo dito, PR ka na, di ba? Ang ganda nun. Dapat yung skills mo is pasok sa skilled occupation list na kailangan ng Australia. Ano pa? Sa 189 and 190, dapat meron kang skills assessment assessed by the assessing authority. Okay? And meron ka din dapat English test. At least proficient English. Diba? Para mas mataas yung points mo. Yun. Proficient English nga ba? Basta yun. And sa 189 and 190, dapat at least yung age mo is hindi lalagpas ng 45 years old. So, 45 years old and below lang yung pwedeng mag-apply sa visa na yun. Okay? Ayan. So, pag-uwi natin ng bahay, doon ko na i-discuss yung iba kasi kailangan ipakita ko sa inyo through Google. So, mag-skate muna tayo. Sama ko muna kayo dito. Pakita ko sa iyo yung park. Skate muna tayo. Magbanat-banat muna tayo ng buto. Enjoy muna natin in the rest of our afternoon. And tingnan natin kung ano mangyayari mamaya. Okay? Let's go! No, we're playing the Goldilocks. Guys, we're doing 2v1 in the 2v1 in Goldilocks. Yan! Yeah! Kasama natin ngayon si Kuya Eugene. Yeah! Check out this skate shop. Visionary. Yee! Yan na, line. So yun, sayang wala yung ibang tropa. Wala sila Mark, wala sila Franz, sila Vince, and yung ibang nasa GC. We are back mga buddy. So, katatapos natin mag-skate kasama si Kuya Eugene and katatapos din natin bumili ng grocery sa Aldi. And ngayon, itutuloy na natin yung usapan natin. Itutuloy na natin yung topic natin kung paano nga ba makapunta dito sa Australia. So, yun, screen record ko na lang. Nasa na ba tayo? So, napag-usapan natin yung dalawang category na sa tingin ko makakatulong para sa mga skilled individuals and professionals dyan sa Pilipinas na gustong mag-immigrate and pumunta dito sa Australia, no? Yung dalawang category na yun is 1, employer sponsorship migration, and number 2, skilled migration. So, yung dalawa na yun. And under employer sponsorship migration, meron tayong 482 o yung tinatawag nating temporary skilled shortage
visa, and 186 direct entry, employer sponsorship visa. And dun naman sa pangalawa, which is yung skilled migration, meron tayong 189, which is the skilled independent visa, and the 190, which is the skilled nominated visa. Okay? So, yun. At least kahit paano meron na kayong basic information dun sa apat na visa na yun. Ngayon is try natin ano yung steps, 'di ba? So, gusto mong makapunta dito sa Australia, 'di ba? So, first, since naka-screen recording na tayo, first pupunta tayo sa google.com and then isa-search natin yung skilled occupation list Australia and then hit enter. So, next natin gagawin is i-click natin yung skilled occupation list, immigration and citizenship, and dapat mapunta tayo dun sa website ng Australian Government Department of Home Affairs. So yun, pagka-click natin nung skilled occupation list, and once nandun na kayo sa website or sa page ng Department of Home Affairs, next is scroll down natin pababa, okay? Hanggang makita natin yung search bar for skilled occupation list. So dito, kung ano yung practicing profession mo dyan sa Pilipinas or yung skills mo dyan sa Pilipinas, dito mo isa-search. Kung ikaw ay isang carpenter, ikaw ay isang welder, ikaw ay isang nurse, ikaw ay isang teacher, ikaw ay isang engineer, dito mo titignan kung pasok yung skills mo sa kailangan ng Australia. Okay? So, for example, sa akin, isa-search ko dito, mechanical engineer, and hit enter. So, pag nakita nyo na yung occupation nyo na lumabas dun sa skilled occupation list, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Meron tayong 5 columns na makikita. First column is yung occupation mo, yung pinapractice mong profession dyan sa Pilipinas, or yung skill mo dyan sa Pilipinas, or skills. Second column is yung ANZCO code. Yung ANZCO code is yung tinatawag nilang Australian and New Zealand Standard Classification of Occupations. So, yan. Makikita mo kung ano yung code nung occupation mo. Third column is yung lahat ng visa na pwede mong applyan dyan sa occupation mo. Fourth column is yung list, MLT, SSL. Ibig sabihin, kung makikita natin sa taas, medium and long-term strategic skills list. Dun pasok yung skills ko. Dun pasok yung profession ko. Sa medium and long-term strategic skills list. Okay? And then, fifth column is yung assessing authority. Okay? So, dito, napaka-importante na malaman mo kung ano yung mga visa na pwede mong applyan sa pinapractice mong profession. So, pag nakita mo dyan sa third column, makikita ko dito na pwede kong applyan yung 186, pwede kong applyan yung 189, 190, 407, 485, 489, etc., etc., including 482, and kung ano-ano pang mga visa na pwede kong applyan. So, ino-note nyo lang please take note yung mga visa na pwede nyong applyan kung pasok ba dun sa sinabi kong apat. Kasi kahit papano yung apat na yun yung kahit papano mas okay na applyan eh. And then, last nyong kailangang i-take note is sino yung assessing authority. So, sa akin, Engineers Australia. Yun yung mga kailangan nyong i-take note. 1, pasok ba yung skills or yung pinapractice nating profession sa skilled occupation list na kailangan ng Australia? 2, under the third column, which is the visa, pasok ba dun yung sinabi kong mga visa, which is yung 482, 186, 189, and 190. Kung pasok doon, kung pasok yung apat at nakikita mo yung apat na yon, good. Pwede mo na siyang kahit paano mataas yung chance mo na maraming applyan na visa, if that makes sense. And yung third is kailangan yung i-take note sino yung assessing authority. Okay? So sa akin, Engineers Australia. So yung tatlong yun. Okay? Please take note of those 3. And then pag nakita nyo na nasa skilled occupation list yung pinapractice kong profession, pwede na akong pumunta ng Australia. Possible. Okay, what's next? So, nakita mo na pasok yung skills mo, pinapractice mong profession, and kasama siya sa
skilled occupation list na kailangan ng Australia and decided ka na talagang gusto ka na talagang pumunta ng Australia or as in 100% gusto mong mag-apply pumunta dito sa Australia. Next thing you're gonna do is mag-create ka na ng IMI account mo. IMI account. So, mag-scroll up lang tayo sa pinakataas and dun sa upper right corner, makikita natin yung IMI account. Just click on that, IMI account, and yun, pwede na tayo mag-create ng sarili nating IMI account. Additional reminder, yung merong mga visa na pwede nating i-DIY or pwede nating gawin na tayo lang. Para sa akin, pwede nating gawin na tayo lang yung 189 or yung 190 visa. Will this yung sa skilled migration category. Yung dalawang yun, pwede mong i-DIY yun. And reminder na yung processing nung visa na yun is medyo matagal-tagal lalo na kung offshore kang mag-a-apply. What do I mean by offshore is kung sa Pilipinas ka mag-a-apply ng mga visa na yun, kailangan mo ng matinding patience kasi medyo mahaba-haba yung processing time para sa 189 and 190. So, depende dun sa points mo. Kung mas mataas yung points mo, mas maganda. Kahit paano, nasa priority list ka, di ba? So, yun. Create tayo ng IMI account and dun, kung ano yung mga nakalagay dun sa step-by-step process ng visa, pwede na natin gawin. And kung meron kayong kailangan na detailed information, kung meron kayong gustong malaman dun sa visa na sinabi ko, punta lang tayo sa visa na yun. For example, just go on menu and then go to visas, click visas, and then getting a visa. Tapos pupunta tayo sa list of all visas. So dito na natin makikita. Hanapin nyo lang doon yung sinabi ko, which is yung 482, 186, 189, 190. So makikita natin dito, for example, yung 189. Click lang natin yung 189, which is under working and skilled visas. Okay? So skilled independent visa, subclass 189. Click lang natin yon. So andi dito na. So dito, hindi mo naman maa-applyan yung New Zealand stream and yung Hong Kong stream. So papasok tayo dun sa point tested stream. Okay? So point tested stream. So dito nyo na basahin nyo lang kung ano yung mga kailangan yung information regarding dun sa visa na yun. And yun, sundan nyo lang, magbasa lang kayo and for sure ma-figure out nyo kung paano, 'di ba? So dito yung stay permanently, kung nag-grant ka nitong 189, PR ka na agad. So andi dito kung magkano siya, cost. So processing time makikita mo rin dito. So makikita mo rin dito about this visa, eligibility. So dito sa eligibility makikita mo have this visa, be invited to apply, have a suitable skills assessment. Yun nga, kaya ko nga sinabi i-take note nyo yung assessing authority ng skill nyo, ng practicing profession nyo. So yun, step by step, andi dito lahat. So kung may gusto kayong malaman regarding dun sa sinabi kong mga visa, dito nyo makikita sa website ng Department of Home Affairs. And kung meron kayong talagang gustong malaman or yun nga, mga questions, di ba? I suggest humingi tayo ng tulong sa ating mga professional migration agents or sa mga migration lawyers, di ba? Para kahit papaano masagot nila ng mas maayos yung mga tanong ninyo. Ano pa ba yung kailangan nyo malaman sa 482 and 186, which is under the employer sponsorship migration na sinasabi ko. Punta lang kayo sa sick.au, indeed.au, and lahat ng mga job posting doon. Basahan nyo na, malay natin, di ba? Isang employer doon makita yung resume ninyo, di ba? Regarding naman doon sa resume, I suggest mag-research din kayo kung ano yung format ng Australia. Australian format for resume. Australian format for CV. Search nyo yun sa Google, meron yung lalabas yun. Para kahit paano hindi kakaiba yung resume na ma-send ninyo. So, yun lang naman. Ano pa ba ang kailangan nyong malaman? So, ayan guys. Maraming salamat sa panonood dito sa vlog natin. And not that detailed information yung naibigay ko sa inyo, pero hopefully nabigyan ko kayo ng insights paano nga ba talaga makapunta dito sa Australia. So sa mga gustong mag-apply dyan, so gustong makapunta dito sa Australia, good luck guys.
hindi lang konti, matinding tiyaga at matinding pasensya ang kailangan natin para magbunga ang lahat, di ba? Again, thank you mga buddy sa panonood sa channel natin, and hopefully nag-enjoy kayo ngayong araw, and hopefully may sense yung mga sinabi ko sa inyo, kahit mga basic info lang, di ba? And maraming salamat sa 500 subscribers, di ba? Kahit papaano umaangat tayo paunti-unti, and I'm so happy, and sana mag-grow pa tayo. Na-enjoy kong gumawa ng mga ganitong videos. And ayun. So, gabi na, hindi pa ako nagdi-dinner. Magluluto ako ng dinner. Ano lang, simple. Nag-grocery kami after namin mag-skate. Nag-grocery kami sa Aldi. So, ngayon ko lang nalaman, mas mura pala sa Aldi compared sa Woolies or sa Kohl's. Yes. So, don't forget to hit like, share, and subscribe button. Alam nyo na yan. Para support sa ating channel. And see you on my next vlog. Peace out.